sa pinaka-challenging na na-experience ko this week ay ang maging Kristiyano. Sino dito ang niti-challenge na maging Kristiyano? Amen, nakaka-challenge. Alam niyo po, sa salon, nagkaroon ako, may mga tao, di ba? Alam niyo naman po kapag amo ka, tas may mga tao, ewan ko sa mga nagbi-business siguro or mga manager, lagi niyong may experience na minsan nagkakaroon ng problem. And sobrang na-challenge kami kasi alam niyo po, mga bata pa kami. Bata kaming nagninegosyo. So we are only 29 kaming mag-asawa. Tapos yung mga tao namin ay mas matatanda sa amin ng talagang 10-20 years. So technically, ang hirap pong mag-manage ng tao. No? Lalo na kapag bata ka, inexperience ka, sila matagal na sa salon, tapos ikaw bagong-bago pa lang. So, nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan no, ng tao namin, and dumating sa time na parang, ano ba, paano ko ba ikukwento? Ang hirap. Ayan. So, basta challenge talaga ako kasi may ginawang hindi maganda yung isa sa tao namin sa salon, and super nabastos niya po ako. Ganun. Nabastos niya ako. Talagang below the line na yung mga nasabi sa akin. Pero, dahil alam nila na Kristiyano kami, kailangan kong magtimpe. Kailangan kong maging maayos. So, nakakatawa lang kasi, nung bata pa ako, nung hindi pa, lagi kong sinasabi to sa asawa ko, kasi may mga, kapag po Kristiyano ka, hindi ko po exempted magalit. Hindi ka po exempted mainis. Hindi ka po exempted sumama ang loob. So ako, nagagalit din po ako. Pero, sinusubukan ko as much as possible i-contain na yung galit ko. And pag uwi sa bahay, ito yung lagi kong bukang bibig sa asawa ko. Naku, love, kung hindi lang ako Kristiyano, kung hindi lang ako binago ng Lord, ganon. Kasi alam niyo po, kung kilala niyo po si Micah, nung ako po ay hindi pa talaga binago ng Lord, ako po ay number 1 sa kamalditahan. Lahat po ng kamalditahan, ako na yon. Alam niyo ng magulang ko, alam niyo ng mga dating ka-church dito. Kung ano po ako ngayon, napakalaki po ng impact ng Lord sa buhay ko. Kung bakit po kahit paano nakakapagtimpi tayo, no? Pero kahit yung asawa ko, bihirang nagagalit na din siya. Pero pag ang nangyayari, kapag nasa bahay kami, nag-rant kami sa isa't isa, bakit ganoon? Bakit ganito? Bakit ganyan? Buti na lang talaga, binago na ako ng Lord. Pero pagdating namin sa salon, haharap pa rin kami na maayos. Kasi po, Kristiyano tayo. And I believe, pinagdadaanan natin yan. Sa bahay pa lang, kaharap ang magulang, kaharap ang anak. Hindi mo maiiwasan, or ang asawa, hindi mo maiiwasan talaga, magagalit kayo, mag-aaway kayo. O kaya naman, kahit sa kapitbahay, may hindi pagkakaunawaan sa mga kaibigan and all. So, maraming mga times na ang pagiging Kristiyano ay sobrang challenging. Isa to sa pinaka-challenging na parte ng buhay. Kaya nga maraming nagsasabi na mas mabuti pa kapag hindi ka Kristiyano, wala kang limitasyon. Pero pag Kristiyano ka kasi, alam mo yun, meron kang hold back. Palagi kang merong hold back. Tapos nakakatawa, kasi habang nagsiscroll ako sa social media, may nakita akong post. Ito yung post na nakita ko. Palagi ko itong nakikita. Lagi itong rant ng mga tao. Kung sino pa ang pala-post ng Bible verse nila, sila pa ang masasama ang ugali. Nakikita niyo ba to? Ang daming post na ganito ngayon. So natatawa ako kasi parang para sa akin, buti na lang, di ako nagpo-post ng Bible verse char. Pero tinitignan ko, bakit kaya ganun ang naging dilema ng mga Kristiyano? Bakit kaya ganun yung naging mindset ng mga tao sa labas, sa mga Christian, na ang mga Christian daw ay hypocrites. Ang mga Christian daw ay self-righteous. Ang mga Christian daw ay judgmental. Naririnig niyo ba yon? Marami, di ba, na ang hirap maging Kristiyano kasi ikaw, kailangan mong ayusin yung buhay mo, pero ang tingin ng ibang tao sa'yo ay masama. Diba? Na-feel nyo ba yung pressure? Pinipilit mo na nga ayusin yung buhay mo, pero pag tinignan ka pa ng ibang tao, iba pa yung nagiging tingin nila sa'yo. But honestly, number 1 dilemma talaga ng mga Christians is this.
everyone wants to show the world that they are Christians, but not everyone wants to live and love like Christ. Honestly, marami pong mga tao, grabe mag-post ng Bible verse. Alam niyo po ba, may nang-scam, dami kong nagiging problema sa salon. But you know what? Kahit ang dami namin problema sa salon, sobrang galing pa rin ng Lord dahil ito po ang nagiging bread and butter namin. Hindi na po sumakay ngayon ng asawa ko sa barko and hoping na tuloy-tuloy na. And grabe po yung blessing ng Lord sa amin. Sabi ko nga, di ba, yung kinikita namin nung first namin siyang binuksan, nagta-times 3 siya ngayon. So, gano'n na po kalakas yung salon namin, pero sobrang daming stress. 10 days pa lang po yung salon namin, na-scam na kami. Na-scam kami. May pumasok sa amin na nail tech, tapos scammer pala siya. Ex-convict, galing kulungan. Di namin alam. So, wala kaming ka-idea. Lahat ng sinend sa amin, fake ID, fake na mga requirements, fake details, lahat fake. So, nag-trust kami sa mga records, pero hindi pala totoo. So, ang nangyari, nag-trust kami sa kanya for 10 days, kasama namin siya sa salon. And alam niyo po yung nakakatawa, kapag nasa salon siya, nagpapatugtog siya ng Christian song. Araw-araw. Christian song yung pinapakinggan niya. Tapos, pag tinignan mo yung Facebook page niya, puro Bible verse. So kami, bilang Christian, nagtiwala ka, nagsisimba yata, Christian yata siya. So, nag-trust kami. And at the end of the day, nawalan po kami ng 10,000. Tapos, ngayon po, nalaman ko, nabalitaan ko, maraming times na may mga nagme-message sa akin, alam niyo po, may isang salon na kuhanan siya ng 50,000, may isang salon na kuhanan siya ng 80,000, may isang salon na kuhanan niya ng 20,000. Ganun po talaga kagrabe. Pero nagpo-post ng mga Bible verse. And nakakatawa kasi sometimes though it happens that everyone wants to show the world that they are Christian, post ng Bible verse, nakikinig sa worship songs, sinasabi na Christian ako, pero hindi talaga lahat willing to take up the cross and follow Jesus. Hindi talaga lahat wants to live and love like Jesus. Ang naniniwala po ako, wala nandito. Lahat po dito nagtatrust sa Lord, no? Lahat ng Kristiyano na nasa simbahan na to, marunong magmahal. Sabi mo nga sa katabi mo, marunong kang magmahal. Ayan. Marunong kayong magmahal. Okay? So ngayon po, ang pag-uusapan natin is, there's no cost to accept Jesus, but there's a cost to follow Him. There's no cost to accept Jesus, but there's a cost to follow Him. Sabi nga dati, may nagtanong sa akin, Ate Mika, yung salvation, di ba free lang siya? Sabi ko, oo, walang bayad yun. When you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, yun na yun. Good works can save you, di ba? Kahit anong ministry, it won't save you unless you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, because Jesus is the only way to the Father. Only way. There's no other way other than Jesus. Si Jesus lang talaga. Okay? Pero, ang nangyayari kasi sa generation natin, hindi na natin alam kung paano ba talaga mamuhay bilang Kristiyano. Maraming mga tao ang hindi na talaga alam kung paano mabuhay bilang Kristiyano. Kristiyano lang sa pangalan, pero ang buhay hindi nakikitaan ng pagiging Kristiyano. It happens. And alam niyo po, bago nangyayari sa atin yon, nangyari na po yun all the way pa during the New Testament. There's a church in New Testament, akala mo bagong-bago ito ipipreach, no? There's a church in the New Testament, and they are the Corinthian church. Church in the Corinth. No? Ito pong church sa Corinth, alam ko maraming beses na yan na-preach ni Pastor Rola, ni Pastor Kim, ni Papa, ni Pastor Andy, ni Ate Chess, and then ako, ilang beses ko na rito na-preach. Pero gusto ko lang pong maintindihan natin yung impact na nangyayari pala sa atin. Alam niyo po, ang church sa Corinth, parang tayo, no? Isang simbahan, yun lang sila, nandun sila sa gitna ng Corinth. Ibig sabihin po, yung sa Corinth kasi, ang Corinth po ay maraming mga foreigners. So, maraming mga foreigners. So, ang tendency, maraming mga gods, maraming mga Diyos-Diyosan. So, ito pong church sa Corinth, isa po sa mga minister ni Paul. Okay? So, si Apostle Paul nag-minister sa Church of Corinth,
Pero ang nangyari, nung umalis na si Paul sa Church of Corinth, kasi po siya ay missionary, so umalis siya, yung church na nanatili, hindi sila namuhay bilang Kristiyano. Ito po yung naging dilema nila, na very familiar din sa atin, na sometimes nagiging dilema din ng mga Christian churches. Kuya Earl, the people could not or would detach themselves from the world they live in. Ang dilema po sa Church of Corinth, they say that they believe Jesus, they say that they are follower of Christ, they say that they are Christians, but they don't live like Christians. Ang nangyari po, bumalik sila sa prostitution, sexual immorality, nagkaroon sila ng other gods, nagkaroon sila ng division sa church, nagpapagalingan sila, ay hindi, mas magaling si Apollo, ay hindi, mas magaling si Pablo, ay si Paul, hindi, mas magaling, kapag ito yung spiritual gift ko, mas magaling ako. So, kung titignan niyo po, ang Church of Corinth, nung iniwan ni Pablo, ni Paul, sobrang chaotic, sobrang chaos. Ang gulo. Hindi sila namuhay according to how Paul told them to. Hindi sila namuhay according to what Jesus told them to. Parang ganito, Kristiyano ako, pero mananatili akong namumuhay sa kasalanan. I believe Jesus, pero wala akong i-let go. I believe Jesus, Christian ako, magsisimba ako, pero gagawin ko kung ano yung makakapagpasaya sa akin, kahit mali. Ganun po yung dilema. Ganun po yung nangyayari nung time na yun. And I believe, right now, there's a part in us na nahihirapan dun sa bagay na yun, no? Kasi ako po, honestly, Kristiyano ako, pero minsan gusto kong ilabas yung pagiging dragon ako. Diba? Lalo na kapag, ay, nakaka-stress, diba? Kristiyano ako, pero minsan hindi ko mapigilan yung emosyon ko. Okay? Araw-araw, pinagdadaanan po natin tong dilema na to. That we are Christians, but sometimes, natin napigilan nagkakasala tayo. But there's a difference between living in sin and sinning. Kasi tayo po, hindi tayo mawawalan ng kasalanan eh. Kahit kailan magkakasala at magkakasala tayo eh. Ayoko kasing sabihin sa inyo na kapag naging Kristiyano na kayo, dapat perfect kayo eh. Na dapat okay na kayo eh. Dapat yung buhay nyo okay na eh. Dapat di na kayo nagkakasala. Kasi walang ganon. Lahat tayo nagkakamali, lahat tayo nagkakasala. But there's a difference nang nagkasala ka sa namumuhay ka sa kasalanan. There's a big difference. Na kailangan po nating maintindihan kasi ito po yung hindi naintindihan ng mga Church of Corinth. They say na, hindi, sinave na tayo ni Jesus. Okay na yun. Save na tayo. Wala na akong kailangan gawin. Good works won't save me nga eh. Pero, there's a cause to live for Him. Ang tanong, are we willing to live that cause? During the time of Corinth, dito po tinapik yung pinaalala sa kanila kung ano yung tama at mali about sexual immorality and everything. Pero ito yung gusto kong ano ngayon na merong three chapters na nagrema sa akin, sunod-sunod, dito sa Church of Corinth, na meron silang bottom line. Meron silang one big bottom line na pag-uusapan natin ngayon. First is, alam ko na ituro ko na to sa inyo, everything is permissible but not everything is beneficial. Tinapik po ito ni Paul sa Church of Corinth. Bakit? Nagkakaroon po ng problem nung time na yon, dilemma sa kanila, kung kakain ba sila ng food na in-offer sa idols. So kung ilalagay natin siya sa, hindi ko na siya ipipreach kasi na-preach na natin siya before, pero kung ilalagay siya sa sitwasyon natin ngayon, ganito siya. Kung ba ako gagawa ng isang bagay, kahit sa tingin ko naman tama, pero sa tingin ng ibang tao mali, dapat ko pa rin bang gawin yon kung Kristiyano ako? Dapat ko pa rin bang gawin yon? For example, Kristiyano ako, pero gusto kong mag-inom, gusto kong magpatato, gusto kong magpis, gusto kong magtrabaho sa casino. Okay? Bilang Kristiyano,
dapat ba gawin pa rin natin yun? Yun yung tinatopic dito sa everything is permissible but not everything is beneficial. Kung sa tingin mo, for example, pagtutupis, kung sa tingin mo walang masama sa kanya, di naman tayo mapupunta sa impyerno kapag nagtupis tayo eh. And merong isang issue na mamaya ikukwento ko sa inyo na very trending sa social media, no? Pero, ang tanong, ang sinasabi ni Paul dito sa Corinthians, kung makakatisod ka ba ng ibang tao, dapat mo pa rin gawin yan. Alam niyo po ako, mahilig ako magtupis. Kasi po nagpapa-adjant ako. Dati nagmo-modeling ako dati. Pero ngayon, as much as possible, I'm trying not to. Kahit na minsan naiinis ako kasi iba-iba yung kulay kapag nag-beach ka. Lalo ngayon, magsa-summer na. No? Pag nag-beach ka, iba-iba yung kulay. Dati nakikipagtalo po ako. Okay lang yun. Wala namang masama. Alam na nga ba magpajama ako sa beach? Ayan, diba? Pero ngayon, habang nakikilala ko si Lord, habang tumatagal ako sa pagiging Kristiyano, alam ko nga po, dati nagpipreach ako, naka-miniskirt pa ako eh. Pero hindi ako, ang nakakatuwa lang, yung daddy ko, kahit pastor siya, hindi niya ako ginajudge. Hinahayaan niya na ako yung makadiscover ng tama at mali. Tinuturuan niya lang ako hanggang sa ma-discover ko yung tama at mali. Hanggang ngayon, naintindihan ko that everything is permissible but not everything is beneficial. Sa akin, walang masama. It won't affect my faith. It won't affect my salvation. Pero if that will cause stumbling block to other people, titigilan ko muna. Titigilan ko na. Diba? Anong bottom line? Love. Okay? Number 2. Tinapik din po dito ni Paul yung spiritual gifts. During the Church of Corinth, bukod dun sa sexual immorality, sa idols, sa issue ng pagkain ng mga food na ino-offer sa idols or hindi, daw nilinis na daw yun ni Christ, ganyan. So, sinasabi lang naman, kung kakainin mo siya ngayon, pwede naman, kasi nilinis na yun ni God. Pero kung may masastumble dyan at sasabihin na nag-worship ka ng idol, pag kinain mo yan, huwag mo nang gawin. Ganun po yung decision-making nating mga Kristiyano. Tandaan nyo yan. Kung sa'yo wala siyang issue, okay. Pero kung may issue siya sa iba, magsastumble ang iba, kung hindi mo mamahalin ang iba, huwag mo nang gawin. Kasi that's love. Dahil mahal ko kayo, kailangan kong ayusin yung buhay ko. Kasi isang maling gawin ko, isang maling issue ng buhay ko, pwedeng may matisod. Kami nga po ng asawa ko palagi naming napag-uusapan na ang laking factor ng family, lalo na yung Christian family, sa faith ng kabataan. Sa faith ng kabataan, kaya lagi namin sinasabi, love, kailangan nating ayusin yung marriage natin. Kailangan nating ayusin yung attitude natin. Kailangan nating ayusin yung buhay natin. Kasi yun yung magdidictate ng kung paano makikilala ni Sela ng anak natin, si Lord at yung Christianity. Kasi kung tayo mismo, palyado sa pagiging Kristiyano, paano na yung mga tao who look up to us? Diba? So as much as possible, let's not be a stumbling block. Ganun lang po sa decision making. Etong negosyo na to, kalugod-lugod ba to sa Lord? If sa'yo walang problema, go. Pero kung makaka-stumble ka, wag mo na ituloy. Parang ganito, maraming nagsasabi sa amin sa barko na, may nagsabi sa amin, wag mo munang patigilin yung asawa mo sa pagbabarko kasi malaki yung pera dyan. Pero para sa akin, gusto kong maging mabuting example na si Lord ang source, hindi yung career. So I don't want other people to stumble na parang iisip nila na, okay lang naman pala kahit hindi okay yung family, kahit magkalayo, kahit ano. Gusto kong ma-prove, no, na etong decision na to, mabigat to para sa akin, may sacrifice kaming gagawin, pero this is for the testimony eh. No? And marami tayong mga nararanasan na ganyan. So, ganun lang po yun. Recap lang yun. Gusto ko lang po maintindihan nyo. In Christianity, your decision is important. Your life is important. Your attitude is important. Okay? Next, spiritual gifts. During time din po ng Corinth, nagkaroon sila ng mga problem dito. Kasi meron silang mga si God naman talaga, nagbigay naman talaga siya ng spiritual gifts sa atin. Yung iba may gift of tongues, yung iba may gift of prophecy, visions,
Yung iba, gift of teaching. Okay? Kaya lang, during the Church of Corinth, no, nagpapagalingan sila. So parang sinasabi nila na, ay ako, yung spiritual gift ko, very evident. Okay? What now? Sa panahon natin ngayon, siguro hindi na masyadong prominent yung speaking in tongues, yung prophecy, yung vision. Dadating yung time, it will be. But this time, hindi masyado, no? Sa generation ngayon, medyo hindi masyado. Pero, sige, tignan natin. Sa panahon ngayon, may mga times na feeling natin, kapag preacher ka, malaki yung role mo. Kapag musician ka, malaki yung role mo. Kapag pastor ka, malaki yung role mo. Pero kapag naglinis ka ng simbahan, maliit lang yung role mo. Kapag nandun ka lang sa likod, hindi ka nakikita sa harap, maliit lang yung role mo. Doon sila nagkakaroon ng talo-talo. No, nagkaroon sila ng mga problema pagdating sa spiritual gifts kasi feeling, nagtatalo-talo sila na, ay hindi, mas malaki role ko. Ay hindi, mas malaki yung spiritual gift ko. And then, pinag-usapan dito, hindi pa yan Kuya Earl. Ikinuwento dito ni Paul na, dito sa part ng one body, no, sinasabi niya dito na, tayo po, as a Christian, as a body of Christ, we are one body. Hindi mo pwedeng tanggalin yung tenga, yung mata. It can stand alone. Lahat to may purpose, may function. No matter how small, no matter how big, may function. So meron tayong value. Bilang Christian, meron kang value. No matter how small, no matter how big. Kung tagabilang ka ng pera, napakalaki po ng iyong role sa simbahan. Kung taga-invite ka, napakalaki po ng role mo sa simbahan. Kung taga-tugtog ka, napakalaki po ng role mo sa simbahan. Wala pong maliit o malaking role sa simbahan because we are one body. Pero, apart from that, no, habang binabasa ko to, meron din ako nakitang bottom line niya. You know what? As a body of Christ, kasi kanina, hindi ka gagawa ng bagay na makakatisod sa kapwa mo kasi mahal mo sila. Naiintindihan? That's the first point. Ngayon naman, kapag kumilos tayo as one body, we are to serve one another. Kapag ikaw, part ka ng body, hindi mo pwedeng sabihin na si kamay na lang yung uminom ng tubig, pagod na yung bibig. Si mata na lang yung makinig, pagod na yung mata. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Diba? You have your role. So, ibig sabihin, as a Christian community, as a Christian church, we need to love one another and serve one another. Ang bottom line pa rin is love. Don't think of yourself too righteous, more righteous, or more valuable than other people. We are here to serve one another. No? As a one body, pag nakita mo si Ate Libay pagod na kumanta, presenta ka ng mag-worship lead. Diba? Pag magpresenta kang mag-back up, kaya nga po last week ba yun? Nag-back up ako. Diba? Natatawa si Jasin. Diba? Presenta, kahit hindi mo role. Diba? Pero wag naman, doon tayo sa role natin. Di na po mauulit. Depende na lang kung uulitin ni A na i-line up ako. Pero, that's what I am telling eh. May mga kakapatiran po tayo na pagod sa ministry, pagod na pagod sa paglilingkod, pero wala pa rin tumutulong. The bottom line is, do we love other people enough? Do we love our church members? Kasi ito po bilang ito po ay Church of Corinth, I also want to talk to you as a church. As a church, una, as an individual, sino ka kapag walang nakakakita sa'yo, mga decision-making mo, nagmamatter ba sa'yo na matitisod ba yung anak mo, matitisod ba yung asawa mo, matitisod ba yung kapitbahay mo sa mga ginagawa mo? Kasi if we will only understand this, no, kung pare-pareho po tayong nagtutulungan, imagine a church like this. Lahat ng miyembro ng simbahan namumuhay ng tama, nagdedesisyon ng tama. Pag lumabas sa simbahan, maayos ang buhay. Pag lumabas sa simbahan, hindi nakakatisod. Pag lumabas sa simbahan, maayos ang ugali. Tapos kapag nasa loob ng simbahan, nagtutulungan.
Kapag nasa loob ng simbahan, may nakitang newcomer, "Hay, kahit hindi mo kakilala, uy, taga saan ka? O sige, dito ka, tara, lunch tayo." Imagine, kung itong simbahan na to nakakita ng kalat, alam na si Kuya Nestor lang ang naglilinis, ay, kailangan ko tong pulutin kasi baka pagod na si Kuya Tatay Nestor. Alam na kapag si pastor nalulungkot, "Pastor, kamusta ka na po?" O kaya pag may isang miyembro na papagod, "Sige, liga dito, ipagpipray kita. May problema ka ba? Tara, usap tayo." Imagine, kung ang simbahan napupuno ng ganong mga klaseng individual na marunong mamuhay ng tama, marunong magdesisyon ng tama, hindi nakakatisod ng ibang tao, at nagtutulungan sa loob, what kind of church we could be? What kind of church we could be? Diba? Naiintindihan niyo po ba? Gusto ko lang pong maintindihan niyo right now. You have a big, big role as a Christian. Ang pagiging Kristiyano po ay hindi pang sarili. Kung papansinin mo po, yung tinuturo ni Pablo, during these times of Corinth, don't just think of yourself. Think of other people. Think of the new Christians. Think of your other church members. Think of your neighbor. Kaya nga, ang greatest command, bukod sa Great Commission, love God, love your neighbor. And if you really love God, you will learn to love your neighbor. And that is the cause to follow Jesus. Kasi alam niyo po, iniisip ko bakit may mga taong ayaw mamuhay bilang Kristiyano? Kasi most of the time, kung walang purpose, wala pong vision, wala pong mission Kung walang purpose, kung namumuhay ka lang bilang Kristiyano, dadating ang time mapapagod ka maging Kristiyano. Mapapagod kang gumawa ng tama sa mundo na punong-puno ng mali. Na mapapagod kang magbago kung walang nakakakita sa'yo na nagbabago ka. But imagine this. I am not doing this for myself, but I am doing this for my child. I am doing this for my family, para ma-win ko sila. I am doing this for my neighbors. Kasi mahal ko sila. Gusto kong maranasan nila yung pag-ibig ng Diyos na naranasan ko. Kaya kailangan kong ayusin ang buhay ko. At mabuhay hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa ibang tao. That's the purpose of Christianity. We love one another. Kaya nga ano ang Great Commission? Go and make disciples to the ends of the earth. To the ends of the earth. And how can we make disciples kung tayo mismo sa loob ng simbahan hindi tayo maayos? We are not perfect. We will never be perfect, but we can decide to live like Christ. To take up the cross. No? And alam niyo po, kapag naintindihan natin yung klase ng pag-ibig, kasi sabi ko nga, bakit ganon? Maraming mga Kristiyano, gustong-gusto yung salvation, gustong-gustong mapunta sa langit, gustong-gusto na, ay, Christian ako. Pero hindi willing to take up the cross and follow Jesus di ba? Hindi willing magbago, hindi willing iwan ang vices, hindi willing iwan ang addiction, hindi willing mabuhay ng nakakalugod, hindi willing maging light and salt of the world. Christian lang sa label, pero hindi Christian sa pamumuhay. Bakit? Because maybe, hindi natin naiintindihan, no? Kung ano yung cause of free salvation. Kung gaano kabigat yung pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa atin sa kabila ng kasalanan natin. Because once we understand how privileged we are, if maiintindihan natin kung ano tayo apart from the Lord, kung sino tayo kung wala ang Diyos, kung maiintindihan mo lang kung ano ang buhay ng walang Diyos, kapatid, hindi mo nagugustuhing mabuhay ng wala ang Diyos. And you will be willing to take that cross, to take that cause, to live for that cause. Parang ganito,
Kapag po bumibili ka ng damit, sino ito mahilig sa branded? Mahilig sa branded. Alam niyo po, pare-pareho lang naman ng tela eh. Kung tutuusin, pare-pareho lang naman ng itsura. Diba? Pero kapag naintindihan mo na ay, ang H&M iba talaga yung quality. Pulido yung tahi, pulido yung gawa. Maganda talaga. Kasi ako po, na-prove ko yan. Alam niyo po dati, mahilig ako sa Shopee na damit. Sa Shopee na damit. Mahilig po ako dun sa mga damit na tig sa 50, tig 100, below 100. Kasi ang nasa isip ko, pareho lang namang nasusuot. Okay lang yung mura. Okay? Pero habang tumatanda ako, alam niyo po, naiintindihan ko na yung mga murang damit, isang beses mo lang masusuot, paglaba mo, nogar na. Tama. Tama, naalala ko, binilhan ko ng brief yung asawa ko, 100. Tuwan-tuwa ako. Sabi ko, love, ang mura lang ng brief, ganda ng tela. Tapos nilabahan namin, pagsuot ng asawa ko, naka-brief lang siya sa bahay. Huwag niyo na lang po imaginein, pero... Siyempre, tapos tinaas niya yung paa niya, nogar na. Sabi ko, love, wag mo na isusuot yan, bibilhan na lang kita ng branded sa susunod. Kapag naiintindihan mo yung cost, yung quality ng matatanggap mo dun sa branded, you will be willing to pay for the price. Tama. Tama. Diba? You will be willing na kahit isang libo pa yan, yung damit na yan, kung alam mo na dekada mo yan masusuot, bibilihin mo yan. You will choose that over a cheap clothes. Tama? Ganun din po sa pagiging Kristiyano. Kung hindi mo naiintindihan yung value ng salvation na tinanggap mo, yung value ng pag-ibig ng Diyos na nararanasan mo, you will never be able to pay the cost of living for Jesus. So hanggat hindi ka willing to take up the cross and follow Jesus, hanggat hindi ka willing to pay that cost to live for Jesus, hanggat hindi ka willing mabuhay bilang Kristiyano, talikuran yung mga dati mong ginagawa, yung kasalanan, ibig sabihin hindi mo fully naiintindihan ano yung value na naranasan mo sa Diyos. Kasi willing ka pang ipagpalit Willing ka pang ipagpalit yung value na yun. And maybe yun yung nararanasan ng mga taga-Corinth that time. Willing pa silang ipagpalit yung pamumuhay na maging isang maayos na Kristiyano for the sake of panandaliang pleasures, for the sake of pride. Diba? Na panandaliang kasiyahan. We need to understand that there's no cost. Ibinigay ng Diyos ang buhay niya para sa'yo nang walang kabayad-bayad. You just need to accept it and you will experience it and you will understand how beautiful God's love is. No? Pero unless maintindihan mo yun, hindi ka magiging willing talikuran ng kasalanan. Tandaan po natin yan. Okay? So ngayon, ano yung bottom line nito? Pag-ibig. Pag-ibig ng Diyos sa atin at pag-ibig ng Diyos na nag-uumapaw sa atin para mamuhay ng tama bilang Kristiyano. Kasi po kung tayo po, magiging magaling tayo sa simbahan, magaling na preacher, magaling sa pagtugtog, magaling na sa career, matalino, maganda, kahit ikaw pa ang maging pinakamayaman sa buong mundo, kung wala kang pag-ibig, baliwala. Sabi nga nila, kung aanhin mo ang maraming pera kung wala namang umiibig sa'yo. Diba? Kung bokya ka naman sa love life. Diba? Pero, aside from love life, alam niyo po, ito po sa 1 Corinthians verse 13, no, nakakatawa, speaking of love life, kapag po may kinakasal, ito po yung number 1 verse na laging nakikita. And ako po ay guilty rin kasi nung kasal ko, ito po ay kinu-quote ko rin. Sabi nga sa 1 Corinthians 13, hindi po yan, di ko mamaya, natin, pag-uusapan natin. Pero bago ko sabihin yun, sabi yun, iintindihan nyo, narinig nyo na ba yung verse na, love is kind? Love is what? Love is kind, love is it does not boast, it does not envy, di ba? Yan.
During sa aisle, no, nakasulat pa yan, love is kind, love is patient, love is ganito. Tapos yung imagination, naglalakad, in love na in love ka, love is kind, kailangan ka maging kind, love is patient, love. Pero hindi yun yung sitwasyon ng sinulat to ni Pablo eh. Nung sinulat to ni Paul, yung kinukwento ko sa inyo kanina, yun yung sitwasyon. Namubuhay yung mga Korinto para sa sarili nila, bumabalik sila sa dati nilang gawain, excuse me po, nagpapagalingan sila, nagpapataasan sila, walang pagpamahal, wala yung pag-ibig. Kaya ngayon, sinasabi ni Paul dito, sabi niya, if I speak with tongues of men, gaano man kaganda yung speaking in tongues ko, and of angels, but have not love, I am nothing. Kahit gaano ka po kagaling sa ministry, kahit po gaano kagaling ang ginagawa mo, kahit gaano kagaling kumanta, kahit gaano kagaling tumugtog, kahit gaano ka kagaling maging media, if you don't have love, you are nothing. Sinasabi niya dito, if I understand all mysteries and have faith as to move a mountain. So, ibig sabihin dito, kahit gaano ka kagaling kahit gaano ka kagaling mag-exegesis, tanggalin ko, hindi, patay na. Kahit gaano ka kagaling mag-exegesis, kahit gaano ka kagaling mag-preach, kahit gaano ka kagaling magsalita, without love, kung di ka marunong magmahal ng kapwa mo, we are nothing. Diba? And ano pa? If I give away all and deliver my body, kahit ibenta mo pa lahat ng ari-arian mo, at ibigay mo yan sa mahihirap, and deliver my body to be burned, but have not love, it's for nothing. Ito yung sinasabi ni Pablo. Kahit gaano ka kagaling, maglingkod, magministry, magpanggap na Kristiyano, kung wala ka talagang pagmamahal sa kapwa mo, if you don't look at the measures of other people, if you still cause stumbling block to other people, because you don't love people, you don't love the lost, you don't love your neighbor, even though we serve so much, even though ang galing natin magkita, kung wala kang pakialam sa katabi mo, kung wala kang pakialam sa pamilya mo, kung wala kang pakialam sa asawa mo, sa anak mo, if you don't have love, kung hindi mo matututunang magmahal gaya ng pag-ibig ng Diyos, we are nothing. Naiintindihan niyo po yung konsepto? Kasi po ang mga Korinto, magagaling sila. Matatalino sila. Mayayaman sila. Spiritual silang mga tao. But they don't have love. Pakita mo nga yung picture, Kuya Earl. Alam niyo po, may trending na issue, sayang. Hindi ko mapiplay yung video. But there's a very trending issue sa social media. Alam niyo ba to? Sino ito nakakapanood nito? Wala. Ako lang. Oh my, first time. Ako yung pinaka-updated. I'm so happy. Ayan. Ito pong babaeng to, nag-post siya sa social media. Okay? Kwento ko yung senaryo. Nakaupo siya sa jeep. Tapos, marami siyang tato. Tatuan si girl. Tapos biglang may isang matandang babae na nagtanong sa kanya. Sabi niya, anong religion mo? Tapos lumingon yung babae, sabi niya, wala po akong religion. I don't have a religion. Sabi niya gano'n. Tapos sabi niya, alam mo ba na hindi ka pupunta sa langit dahil marami kang tato? Sabi nung matanda. Tapos sabi niya, I don't believe in God either. Di ako naniniwala sa Diyos, sabi niya. Tapos sabi ng babae, someone higher in spirit. Sabi niya, ako. Sabi niya, ako, higher ako in spirit. Someone higher in spirit is telling you that you are beautiful, pero hindi ka pupunta sa langit dahil tinatuan mo yung katawan mo. Sumagot ang babae, nakapost, sabi ng babae, kayo po ba pupunta kayo sa langit sa ugali nyo? Di man ganun yung term, pero that's the term. Kayo po ba pupunta kayo? Tingin nyo po ba sa sinasabing nyo ngayon, pupunta kayo sa langit? Sabi ng babae.
Tapos sabi ng matanda, oo, born again ako. I don't find that funny, but somehow it is. Kasi, maraming mga Kristiyano, hindi naiintindihan kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng pagiging Kristiyano. That sometimes we become so righteous na tayo mismo, hindi pa natin talaga naayos yung buhay natin. But we are so busy looking at other people's lives. Diba? And nakakalungkot kasi, imagine, ako po, ayoko na kasing sabihin ko ano yung take ko sa bagay na yan. Kasi, alam naman po natin that tattoo is not pleasing to the Lord. It's not pleasing. It's not right. Pero, it is not a ground para hindi tayo mapunta sa langit. Hindi ka naman mapupunta sa impyerno dahil nagpatato ka. Because the Lord looks at the heart. Diba? Pero, ang gusto ko lang pong i-emphasize ngayon, kung ba itong matandang to, bilang Kristiyano, loved more. Nagmahal ng mas malalim. Kung ang naging approach ba niya ay iba, baka na-win pa niya yung babae. Tama po ba? Amen. Yun po yung gusto kong maintindihan natin. No? Na yung buhay po natin maging maayos. At hindi lang maging maayos, kundi maging punong-puno ng pagmamahal. That we don't look at ourselves righteous, but we are sinners sharing to other people the privilege of salvation na hindi natin deserve, pero naranasan natin kahit makasalanan tayo, that we are willing to share that to those people na hindi pa yun nararanasan. That kind of love. Na Lord, hindi ako deserving, makasalanan ako eh. Marami pa akong nagagawang mali. Hindi pa ako perpekto. Marami pa akong palya sa buhay ko. Na hindi ako righteous, Lord. I don't need to judge other people. May kanya-kanya yung timeline. May kanya-kanyang ginagawa ang Lord sa buhay niyan. Hindi ko kailangan tignan yan. Hindi ko kailangan i-correct yan. Ang kailangan kong gawin, mag-focus sa sarili ko, ayusin ang buhay ko, at i-share ang pag-ibig ng Diyos na naranasan ko. Amen? Amen. Yan po yung gustong maintindihan ni Paul dito sa Church of Corinth, no? Kasi ang sinasabi dito, ano ba talaga yung love? Ano ba talaga yung dapat nating maintindihan? Sabi nga, love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant. Kung tayo, bilang Kristiyano, proud tayo na Kristiyano tayo, pero panay naman ang judge natin sa ibang tao, it's not Christianity. Because love is not arrogant. Love does not boast. Wala tayong mapagmamalaki. Imagine a kind of church so humble. Imagine a kind of church people, no? Na naiintindihan yung konsepto ng pag-ibig. Na kapag may nag-open up sa'yo, nakapatiran mo, at nagkasala siya, at sobrang bigat ng kasalanan niya, you will look at her with love, not with judgment. Kasi alam mo sa sarili mo na kahit ikaw, nagkakasala, what kind of church we could be. Baka lahat ng tao sa simbahan na to will pursue Christ-likeness. Kasi alam mo, ang iisipin ng mga tao sa labas, I want to be that kind of man. I want to be that kind of person. Gusto kong maging maayos yung buhay ko. Not the dilemma of, ay, Kristiyano yan, judgmental yan. Pangit naman ang ugali. Diba? Baguhin natin. Magsimula sa atin. Baguhin natin yung dilema ng mundo sa pagtingin sa ating mga Kristiyano. That we are not righteous, we are not perfect, but we just want to share love. Kasi naranasan natin. Love is not rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing. Pag-ibig po yun. Pag nakita mo yung kapwa mo, mali yung ginagawa, at hindi mo kinorek, hindi mo po yun minamahal.
We are accountable to each other. That is love. Pero kung maiintindihan mo that love does not boast, love is patient, love is kind, maiintindihan natin kung paano mag-correct. Kapatid, alam mo, mahal kita mahal ka ng Diyos. Hindi yung, alam mo, ikaw Kristiyano ka pa naman, tapos alam mo, ganito yung ginagawa mo. Hindi, di ba? Naiintindihan po ba natin? If maiintindihan lang natin yung konsepto ng pag-ibig at mai-implement natin sa buhay natin yung konsepto ng pag-ibig, napakaganda po ng klase ng simbahan ng Kristiyano tayo. Di ba? It does not rejoice at wrongdoing but rejoices with the truth. Truth lang. Ako po, kaibigan niyo ako. Pag may sinabi kayo sa akin na maling ginagawa nyo, hindi ko po kayo kukonsintihin. Sasabihin ko po sa inyo yung tama, kahit masakit, pero hindi ko po kayo i-judge. Ganun po ang mga Kristiyano, ganun po ang mga pastor natin. Kaya you are open. Kung nabibigatan ka, may pinagdadaanan ka, mag-open up ka sa mga pastor natin. Alam mo kung bakit? Hindi ka niya i-judge. Kasi alam niya ng konsepto ng pag-ibig. Pero imagine, kung hindi lang ang mga pastor at leaders ang nakakaintindi nun. Kung lahat ng nandito sa upuan na to, bawat Kristiyano, sa loob at sa labas ng simbahan, safe place, mapagkakatiwalaan. Imagine, there's one less lonely people in the world. Diba? There will be one less lonely people in the world. May isang tao na magkakaroon ng safe space na ay ang mga Kristiyano, gusto ko ugali niyan, mababait yan, mapagmahal yan, hindi yan judgmental, hindi yan perfect, hindi yan righteous. Pero, pursuing Christ-likeness. Taking up the cross to follow Jesus. Diba? Love never ends. As for prophecies, they will pass away. For tongues, they will cease. As for knowledge, it will pass. So now, faith, hope, and love abide, these three. Higit pa sa pananampalataya mo. These three. But the greatest of all is love. And dito po ako magtatapos. Alam niyo po, there's no cost to accept Jesus, but there's a cost to follow Him. And that cost na na-receive natin, that free salvation that we receive, we have to understand that love is not merely an emotion. It is an exercise of the will to build up the other even at the expense of yourself. Yan po ang pagmamahal. Kahit mahirap sa akin na magbago, babaguhin ko ang buhay ko para sa pamilya ko. Kahit mahirap sa akin tong gagawin ko pa rin para sa mga tao sa paligid ko. Kahit hindi komportable to, gagawin ko pa rin to. Kahit hindi convenient, gagawin ko pa rin. Kahit masakit, gagawin ko pa rin. Kahit mahirap, let go ko pa rin. Even at the expense of yourself. You know why? Because the love that Paul is talking about this is agape, which means self-sacrificing love. A kind of love that is unconditional. Nagmamahal ng walang kapalit. Nagmamahal ng walang hinihinging kapalit, walang hinihintay na kapalit. Nagmamahal kahit hindi ka minamahal pabalik. Sacrificing love, and that is the love that we received from Jesus Christ at the cross. Agape, self-sacrificing love, that Jesus sacrificed Himself, His life for you, even though we are still sinners. That's the kind of love that Jesus wants us to have.